Salamat at muli po tayong nagsama-sama ngayon sa araw na ito para sa pagdiriwang ng Araw ng Tansa. Ngayon nga ho ang ika-100 at 10 taon ng pagkakatatag ng ating mahal na bayan. Hayaan niyo pong muli kong batiin ang ating mga kasamang naglilingkod sa lokal na pamahalaan, ang ating mga kabalikat sa pagsaserbisyo sa bayan, sa pangunguna ni Vice Mayor SM Matro. Palakpakan mo natin, Mayor Vice. Ganon din ho ang mga konsehal ng bayan, Konsehal Derek Matro, Konsehal Aisel del Rosario Morales, Konsehal Sandy de Peraltago, Konsehal Alexis Dones, Konsehal Adre Torres, Konsehal Vic Murillo, Konsehal Sherilyn Langit Herbacio, Konsehal Angelito Langit, SK President Patrick Bocalan, ABC President Peter Arcayos. Ngayon din ho ang aking pagbati sa mga barangay officials natin. Palakpakan po natin ang ating mga barangay captains at mga opisyal ng barangay na naririto ngayon. Ang DepEd Tansa sa pangunguna ni Ma'am Migs at ni Sir Ed at mga school principals, palakpakan po natin. Principal ng secondary elementary schools. Akin din pong binabati ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, ang inyong pamahalaang bayan, ang mga department heads, tumayo ho ang ating mga department heads, palakpakan ho natin sila. Akin din pong binabati at ako po'y nagpapasalamat kay Father Vir Mendoza at sa lahat ng mga paring Tanseño. Palakpakan ho natin sila. Salamat po kay Father Vir sa tao ng pagpapagamit ng simbahan ng St. Augustine Shrine at nakikita ng ating mga kababayan ang malaking pagbabago ng ating pong simbahan. Taon-taon na tayo nag-uulat, parang taon-taon na subaybayan din natin ang pag-ayos, pagpapaganda ng ating parokya. Kaya nakikita ho natin, malaki na, maganda na, pero sabi nga ho ni Father Vir, malaki pa rin ho ang pangangailangan para makumpleto ho yan. So kasama na ho ako ni Father Vir na lumalapit sa atin hong mga kababayan, sa lahat ho ng mga Tanseño, tumulong po tayo sa pagpapasaayos ng ating pong simbahan. Muli po, palakpakan natin ang parokya ng San Agustin. Batiin ko na rin ho ang mga Homeowners Association, asan ho kayo? Ang mga HOA, ang mga TODA na andito ho, kasama ho natin. At ang iba pang mga kasama natin sa mga pribadong sektor na naririto, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so simulan po natin ang ulat sa bayan. Sa good news, maraming batang manlalaro sa Tansa ang nag-uwi ng medalya at tropeyo sa Cavite Provincial Sports Meet. Talaga namang binawagay-ibay ninyo sa ating bayan. Ang ating bayan sa iba pang munisipalidad at lungsod sa probinsya. Congratulations sa ating mga mag-aaral. Ang ilang batang mamamahayag naman ng Tansa nasa Laguna ngayon para sa 2024 Regional Schools Press Conference. Baunin ninyo ang tapang at talino ng isang Tanseño. Hangad ko po na maiuwi ninyo ang kampyonato. Idagdag na rin natin sa good news. Alam kong napansin ninyo na lumuwag na ang daloy ng trapiko mula Robinson's Gentry papuntang Tansa. Napansin niyo ba yun? Salamat sa DPWH, Anyano Subdivision,
dahil bukas na ang alternatibong ruta mula Barangay Sangha Mayor, palabas ng Tansa at pabalik. Ipinapaabot din natin ang pasasalamat sa mga kapwa natin lingkod bayan na si Mayor Luis John Ferrer. Palakpakan po natin si Mayor John. Gayon din po si Congressman Oni Ferrer. Sila po ang matagal nang nag-isip at naisagawa ho yan sa kanilang tulong. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pong pagsisikap upang masolusyonan kung hindi man tuluyang matuldukan ang problema sa trapiko. Tapos na ang tulay mula Tansa Public Market papuntang Bukal. Yun po ay yung tutugon doon ho sa bagong kalsadang nabuksan. Sa lukuyan lang ginagawa ang kalsada para tuluyan ng madaanan ng mga motorista. Ito ang farm-to-market road na makatutulong din para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Antero Soriano Highway. Kamakalawa lang, pinasinayaan naman natin ang Municipal Building Extension. Pinalawak po ang harappang bahagi ng Municipal Building para mas maging maaliwalas ang pagtanggap natin sa mga tansenyong bibisita sa ating pong munisipyo. Kasabay nito, binasbasan din ang Dry Section 1 ng Tansa Public Market. Kaya nitong mag-accommodate ng 140 stalls. Ongoing naman ang construction sa Dry Section 2 ng ating pamilihang bayan. Gayon din ang iba pang pagawaing bayan. May water treatment facility tayo na malapit sa palengke. Malaki ang maitutulong nito para masigurong ligtas sa kalusugan ang supply ng tubig sa Tansa. May composting facility rin tayo sa Tansa Public Market. May kasama itong recovery facility. Sa tulong ng DNR, may shredder at biocomposter na ibinigay sa ating main road na tutulong sa composting process ng mga basura na kalaunay pwede pang magamit na fertilizer o pataba sa lupa. Ongoing din ang construction ng Tansa Integrated Waste Management Facility sa loob ng ating sanitary landfill. Sa ilalim yan ng PPP o Public-Private Partnership. Malaki ang maitutulong nito para masolusyonan ang problema sa basura sa ating bayan. Oras na maging operational, sisikapin po ng inyong pamahalang bayan na maging regular na ang paghakot ng basura. Tuloy-tuloy rin ang iba pang pagawaing bayan. Ngayong taon, bubuksan sa publiko ang Himlayang Tanseño. Public cemetery ito na alay natin sa mga kapuspalad nating kababayan. Sisimulan na rin i-renovate ang Municipal Sports Complex para gawing Tansa Convention Center. Target din natin ngayong taon na matapos ang improvement sa Barangay Bagtas Annex, kung saan may substation ang mga lokal na ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, Bureau of Fire, MDRRMO at iba pang ahensya. Hakbang ito para mas mabilis makaresponde ang mga otoridad sa oras ng emergency. Sa Barangay Hulugan, maaliwalas na at mas malaki at malawak ang community fish landing facility. Ang mga may bahay sa lugar pwedeng magnegosyo ng tinapa dahil may tinapahan livelihood center na ipinatayo tayo roon. May TESDA center din na napatayo, makatutulong para magkaroon ng dagdag na kabuhayan ang mga residente bukod sa pag-iisda. Hindi rin po tayo nakakalimot sa mga kababayan nating mangingisda at magsisaka. Regular ang programa natin para maayudahan sila sa kanilang hanapbuhay. Fishing gears para sa mga mangingisda. Nagbigay naman po tayo ng abono, pataba at iba pang pangangailangan para sa mga magsasaka. Higit nila iyang kailangan lalo ngayong may banta ng El Nino o matinding pagtuyot.
Para safe and sound ang mga kababayan natin tuwing gabi, nagpapatuloy ang pagpapailaw ng mga madidilim na daan. Kasama na rito ang kahabaan ng Antero Soriano Highway, pati na ang mga barangay. Nagpapatayo rin tayo ng mga barangay hall at multipurpose building sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Dahil naniniwala po ako ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, hindi tumigil ang inyong pamahalang bayan na matugunan ang pangangailangan ng mga batang tansenyo sa kanilang pag-aaral. Operational na ang Punta National High School. Namahagi rin tayo ng laptop at TV sets sa mga public schools sa Tansa. Regular din natin binibigyan ng school supplies ang daycare, kinder at grade 1 pupils. May PE uniform din tayong naipamahagi sa elementary level. Sa kasulukuyan, may 250 YAP scholars ang tinutulungan natin sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Katuwang din tayo ng DepEd Tansa sa taunang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa school opening. At ngayong taon, ang pamahalang bayan ay naglaan ng malaking pondo upang maipaayos ang iba't ibang paaralan sa ating bayan. All year round na ang banta ng dengue. Namahagi po tayo ng misting machines sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa ating bayan. Good news sa mga tansenyong namamayagpag sa academic standing naman. Bukod sa nakagisnang pagkilala ng inyong lingkod sa mga board passer, isa na pong ganap na ordinansa ang pagbibigay ng cash incentive sa mga kababayan nating nagtapos ng May Latin Honors. 5,000 pesos sa summa cum laude, 3,000 pesos sa magna cum laude, at 1,000 pesos sa cum laude. May cash incentive din ang mga top-notchers ng board exams. At mamayang gabi, muli po natin kikilalanin ang mga natatanging tansenyo sa YAP Gawad Awards. Sa puntong ito, hayaan nyo rin pong ipaabot sa DepEd Cavite Province ang aking pasasalamat sa iginawad na pagkilala sa kontribusyon at suporta ng LGU Tansa sa mga proyekto at programa ng kagawaran. Namahagi rin tayo ng anti-dengue machines, misting machines sa 41 barangay sa bayan. Tuloy-tuloy rin po ang serbisyong pangkalusugan sa mga pasyente na araw-araw dumudulog sa ating munisipyo. Operational na ang Super Health Center na proyekto ng DOH at lokal na pamahalaan. Mas malaki at malawak ito sa dating Rural Health Unit. Kaya tiyak akong mas maraming tansenyo ang maseserbisyuhan. Nagpapatuloy ang vaccination program ng pamahalaang bayan. Inilapit natin ang bakunahan sa mga barangay para mas maraming makatanggap ng proteksyon. Partikular ang vaccine para sa mga bata na layong labanan ang pagkalat ng tigdas, rubella at polio. Nagbabahay-bahay rin ang mga barangay health workers at barangay nutrition scholars para sa deworming o pagpupurga ng mga bata. Ang mga senior citizens naman, bukod sa free check-up, nakakatanggap din ng libreng maintenance medicine. Sa tulong ng ating sangguniang bayan, nasimulan na rin bigyan ng cash assistance ang mga senior citizens pagtungtong nila ng edad 80 o octogenarian. Mas lalo po nating palalawigin ang mga inihahandog na serbisyong medikal sa taong bayan gaya ng TB dots, cervical cancer prevention, maternal and child, animal bite, at wellness. Taon-taon, ipinapasyal din natin ang mga batang may espesyal na pangangailangan para makapagbigay ng konting kasiyahan sa kanila
at sa kanilang mga magulang. Dito naman isang linggo, nagkaroon ulit tayo ng bloodletting activity sa SM City Tansa. Taon-taon po natin yung sinasagawa sa pangunguna ng Rural Health Unit. Gaya ng bloodletting, taon-taon din tayong nagkakaroon ng Buntis Congress para bigyang kaalaman ang mga nanay sa tama at wastong pangangalaga sa katawan habang nagdadalang tao. Bukod sa pa-seminar, binibigyan din po natin sila ng mga maternity kit na magagamit nila sa panganganak. Sa mga naghahanap ng trabaho, mapalokal man o abroad, tuloy-tuloy ang recruitment activities ng ating Public Employment Service Office o PESO. Sunod-sunod na job fair ang sinasagawa sa tulong din ng iba't ibang pribadong kumpanya. Malaki ang maitutulong nito para mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Talagang masaya sa ating bayan. 2 beses tayong nagkakaroon ng food fair kada taon, tuwing Pasko at ngayong araw ng Tansa. Sa pangunguna ng YAP Entertainment at IT Department, sa ganitong paraan, nabibigyan natin ng pagkakataon ang mga kababayan nating nagne-negosyo. Naiengganyo rin natin ang mga katabing bayan at lungsod na pumasyal dito sa atin. Bukod sa food fair, hindi rin nawawala ang mga pa-concert sa halos kada piyesta ng mga barangay. Ito na po ang ating ulat sa bayan. Ikalawa sa huli. At sa isang taon, ang aking huling ulat sa bayan. Mamimiss ko kaya ang mag-ulat sa bayan? Mamimiss ko kaya kayo? Nakakalamang ho, mamimiss ko kayo. Ako ho kaya, mamiss nyo rin? Hindi pa huli to, next year pa ho yun. Pero ang akin pong pasasalamat, tuloy-tuloy na pasasalamat, una sa ating mga kasamang lingkod bayan, Vice Mayor SM at lahat ng mga konsyal. Sangguniang Bayan Tansa, palakpakan po natin sila. Sa lahat ho ng mga barangay officials, mula noong unang termino ko hanggang sa ngayon, palakpakan ho natin sila. Sa mga senior citizens, hindi ko nabati kanina pero naandyan lang, palakpakan ho natin sila. At syempre ho, sa ating mga kasamang lingkod bayan, mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Tansa, sa mga department heads, sa DILG, PNP, BFP, BJMP, maraming salamat, lalo na po sa mga mayan ng bayan ng Tansa. Mabuhay ang bayan ng Tansa!